Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Miguel Paulino, Lizelle and Ernesto Baculio. Hello po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series. Ito na po yung huling devotion natin for this series. Give yourself fully to the work of the Lord. Now, yung devotion naman po natin ngayong araw, magmumula po sa Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Sa Tagalog po, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Now, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan na nag-gather sa mga bahay-bahay sa Roma. So, sabi po ni Apostol Pablo, after niyang discuss yung biyaya ng Panginoon, yung grace of God, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon tayo naligtas, sa pamamagitan ng habag ng Diyos, pinili niya tayo upang tayo ay maging kabilang sa kanyang iglesia na tinubos ng sariling dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, in view of God's mercy, yung mercy na ito na tinalakay ni Apostol Pablo sa mga previous chapters. Sabi niya, because of that, based on that, offer your bodies as a living sacrifice. Hindi na po natin kailangan pa mag-alay ng hayop at kung ano-ano pa, no, na inaalay sa altar. Ang inaalay po natin ay ang ating sarili. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, inalay niya ng sarili niyang buhay at muli siyang nabuhay at umakyat sa langit. Tayo po nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, hindi na nag-aalay pa ng hayop kasi si Jesucristo na yung huling alay. Ngayon po, ano yung inaalay natin? Ang inaalay natin yung ating mga sarili. Hindi natin iaalay yung sarili natin bilang patay kasi pag patay na wala nang nagagawa. Wala nang nagagawang paglilingkod. Sabi po rito, offer your bodies as a living sacrifice. Ibig sabihin, isang handog na buhay. Pag in-offer mo yung sarili mo, hindi patay buhay. Ibig sabihin, sinacrifice mo yung sarili mo pero buhay ka at may gagawin ka para sa Panginoon. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya po, kung isipin niyo pong mabuti, kapag inhandog natin yung ating sarili, hindi po ito limited by time. Kaya po yung una nating katuruan ngayong umaga, we offer ourselves as living sacrifices from Sunday to Saturday. Hindi po siya limited ng time na sa araw lang ng linggo natin inaalay yung ating sarili. Yung na-animoy yung paglilingkod sa Panginoon, tuwing pupunta lang tayo sa simbahan. Kaya po, we do that every day. We offer ourselves as living sacrifices from Sunday to Saturday. Araw ng linggo, in-offer natin yung ating sarili. Lord, ito po yung first day of the week. I'm offering myself to you as a living sacrifice. Paglilingkuran ko po kayo. Pero hindi matatapos yun ng Sunday. May Monday pa. Second day of the week. Tuloy-tuloy po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hanggang Saturday. Hanggang sa Sunday. Every day po. And number 2, we please God in our workplace as part of our worship service. Again, yung worship service po natin, hindi po ito 8 to 10 ng araw ng linggo. Yung worship service po natin, araw-araw po ito Kaya mali po tawagin ng worship service yun yung 8 to 10 natin kasi it creates a mindset that when you go to that place, to church building at that time, parang yun lang yung worship service. Mas maganda tawagin talaga natin siyang fellowship. Makikipag-fellowship tayo sa kapwa mananampalataya. Kasi yung worship po, araw-araw. Yung service din, araw-araw. So, we please God in our workplace. Yan po yung lugar kung saan tayo nagtatrabaho o
kung nasan man tayo. Kung ikaw ay housewife, then yung workplace mo ay sa bahay. Diyan po tayo nagwo-worship service. Tuloy-tuloy po yan, non-stop. Pangatlo po, we train in the church to become godly workers of the Lord. Sa church po, yan po yung training area natin. Diyan tayo nagtitrain. Paano tayo mas magiging maka-Diyos na manggagawa na naglilingkod sa Panginoon. Again, yung pinakita ko po sa inyo, no? All things belong to the kingdom of God. So pumupunta tayo sa church gathering, sa ating mga fellowship, para mas matrain tayo kung paano tayo magiging mas maka-Diyos na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Para po pag kinabukasan, pag pumunta tayo doon sa ating mga mga gawaan, no? Workplace. Pag pumunta tayo doon sa ating trabaho, mas magiging godly. Kumbaga, yung vision po kasi niyan, ganito po Yung mga lawyers, police officers, doctors, nurses, janitors, fishbowl vendor, housewives, mga karpentero, nagtitipon-tipon po yun sa church gathering. Nagtitrain sila doon kung paano maging mas maka-Diyos na mga manggagawa ng Panginoon para pag bumalik sila sa kanilang workplace, mas epektibo silang paglingkuran ng ating Diyos. So, ang gusto natin, yung mga Christian politicians na i-empower sa church para pagbalik nila ng Monday doon sa Kongreso, Senado, Mayor's Office, mas godly politicians sila na magdudulot ng pagbabago dito sa ating bansa. So, ang vision po ng New Testament, ng buong Bible, at ang mission ng Diyos ay punuin yung buong mundo ng mga sumasamba at dumadakila sa Panginoon. Hindi lamang po sa puok sambahan, kundi sa lugar ng pamahalaan, sa lugar saan may mga bilihan, mga palengke. Lahat po yun, gusto ng Diyos mapuno ng mga taong sumasamba at dumadakila at naglilingkod sa ating Panginoon. So, we train in the church to become godly workers of the Lord. Pupunuin natin ng godly people yung buong mundo. So, hindi po church building ang pinupununan natin ng mga worshipers. Yung mundo ang pinupuno natin ng worshipers. Alinsunod sa utos ng ating Panginoon Jesucristo na go, disciple the nations, and teach them to obey everything I've commanded you. Matthew 28:18-20. Yun po yung vision ng Diyos gawing sanctuaryo yung buong mundo. At lahat ng mga, yung vast majority of the world's population will become worshipers of God. Now, tingnan po natin itong isang chart na ito. Sa isang linggo po, meron tayong 168 hours per week. Ang normal po, na schedule ng tao, kung masipag ka, yung tulog mo 7 hours na lang. So, times 7, that's 49. Yung tulog mo pa lang sa throughout the week, 29% na yun. 7 hours a day na tulog. Kapag nagtatrabaho ka ng 10 hours per day, kasi masipag ka, Monday to Friday, 10 hours, that's 50 hours. 30% na yun ng 168 hours mo. Now, depende pa yan kung may trabaho ka ng Sabado. Tapos, possibly, meron tayong 30 hours quality time with family. That's 18%. Tapos, pag minimit mo yung friends mo, 4 hours a week, that's 2%. Nagde-devotion ka everyday, 4 hours yon sa isang linggo. 2% na yon ng isang buong linggo mo. And others, 24 hours, kasama na dito yung transportation mo, iba-iba mo pa activities, exercise, etc. etc. Now, kung meron kang small group at umaattend ka ng church service and then church service or church gathering, fellowship, that's 4 hours a day. 2% yun ng 168 hours per week. Now, paano po natin may apply yung sinasabi sa mga talatang ito na offer yourself as a living sacrifice? At yung 1 Corinthians 15:58 na give yourself fully to the work of the Lord. Kung minsan ang mentality natin ng church, dito nagaganap yung worship service. Kaya po, kung isipin nyo, that's only 2% of 168 hours per week. 2% lang yan.
Paano mo may apply yung give yourself fully to the work of the Lord kung 2% lang yung naibibigay nating paglilingkod sa Kanya? Kaya po maganda talaga na yung mindset natin mabago. Imbes na 2%, 100% ang ibinibigay natin dapat sa Panginoon. We need to give ourselves fully to the work of the Lord. We offer ourselves as living sacrifices. Kaya po ang mentality po natin, ito po yung application natin. Application number 1, train in the church on Sunday. So, kung meron kang fellowship na ina-attendan every week, that's your training ground. Yung 4 hours mo na yan, training ground mo yan, para pag uwi mo sa bahay, matutulog ka, kinabukasan, may work ka, mas magiging epektibo kang manggagawa ng Panginoon sa iyong pinagtatrabahuhan. Magiging epektibo kang asawang lalaki, asawang babae, anak, mas magiging epektibo ka sa iyong mga kaibigan. Lahat po ito paglilingkod sa Panginoon. So, train in the church on Sunday, and I hope yung mga pastor na nakikinig sa atin, yun din ang mentality natin, na kapag umattend yung mga members natin sa church, ang mentality natin, iti-train natin ito para maging godly nurses, godly computer engineers, godly teachers, godly politicians. Kasi ang goal talaga natin is to fill the whole world with worshipers of the Lord Jesus Christ. Alinsunod sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, work for the kingdom throughout the week. Throughout the week, naglilingkod po tayo sa kaharian ng Diyos. At yung kaharian po ng Diyos, hindi lamang po yan nandito lang sa mga clergy or nandito lang sa simbahan o mga gawaing patungkol sa simbahan. Ang kaharian po ng Diyos, sakop niya po lahat. Bakit po? This is God's world. God created this world in Genesis chapter 1. At lahat po ng ginagawa ng tao sa Genesis chapter 1, paglilingkod sa Diyos. Si Adan nga po, kung isipin niyo mabuti, ang utos sa kanya ng Panginoon, Adan, pangalanan mo lahat ng hayop. Yung pagpapangalan ng lahat ng hayop, act of worship yon. Hindi naman po inutos ng Diyos kay Adan na, Adan, kumanta ka forever and ever. Wala kang ibang gagawin kundi mag-gitara at kumanta ng praise and worship songs. At yung heaven din po, kung saan tayo patutungo, o yung sa perfect world, hindi naman yun lang ang gagawin natin, magpe-praise and worship for eternity. Ang gagawin po natin sa perfect world, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung ginagawa natin sa earth, itutuloy lang natin. Doon sa perfect world, perfect na. So, hindi naman tayo doon kakanta lang ng pangwalang hanggan kasi para ang isipin nyo, yung isang anak mo na ang hilig mag-gitara, minsan nakakalimutan ng kumain. Minsan didisiplinahin mo, ay sige, ayaw mo kumain, mag-gitara ka na lang maghapon 2 araw mag-gitara ka. Di ba, parang pinarusahan natin yung anak natin. Ganun din po sa atin, kung ang mentality natin, yung perfect world, sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay kakanta lang tayo na, merong choir forever and ever, para ka rin pinarusahan ng Diyos noon. Wala kang tigil, gigitara ka ng gigitara, magdadrums ka na magdadrums, kakanta ng kakanta forever and ever for eternity. Kung yan ang heaven, napaka-boring ng heaven. And malayong-malayo sa sinasabi ng Biblia, especially pag tinignan mo yung Genesis chapter 1, na lahat ng activities ng tao act of worship. And number 3, join Jesus in conquering the world. May utos po ang ating Panginoong Jesucristo to go disciple the nations. At sa pagdidisipulo ng mga bansa, hindi po lahat yan nangyayari lang sa church building. Sa pagdidisipulo po ng bansa, pati eskwelahan dinidisciple, pati principal dinidisciple kung paano mas maging better principal, better teachers, mga estudyante, mga government officials, mga farmers, mga doctors, nurses, pati sa sports, dinidisciple din natin yung mga athletes, dinidisciple natin lahat po. Lahat, or all areas of life are being conquered by the Lord Jesus Christ. Kaya in discipleship, nasa lahat dapat nandako. Now, para naman po sa ating discussion, how should we give ourselves fully to the work of the Lord 168 hours per week? Paano po natin dapat ibigay yung ating mga sarili fully, buong buo sa Panginoon 168 hours per week? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, thank you for your great mercy. I have been forgiven by your grace shown through the cross of Christ.
Lord, I offer myself to you as a living sacrifice, holy and pleasing to you as my true and proper worship. Let me consciously serve you 24 hours a day, 168 hours a week. I offer myself to you, Lord. May my life contribute to Jesus' campaign of spreading the gospel throughout the whole world. I look forward to the future when the nations are discipled and obedient to the teachings of Jesus. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po kay Sister Maylen. Nakatuwang po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.